Pagbati po sa pangalan ng aking iglesyang kinakatawan, ako'y pastor pa rin sa Grace Baptist Church ng Los Baños at patuloy din kayo sa aming panalangin at salamat sa umagang ito na muling makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Pagkatapos ng 2 taon na digmaan sa Gaza ay walang duda na may pananaig ang bansang Israel. Alam ko na hindi pa tapos ito, marami pang problema na hinaharap, pero masasabi natin nalalasahan na nila ang tagumpay, ngunit hindi ito tagumpay o pananaig na walang pighati. Maraming kapighatian ng mga namatay, pasakit at marami pang bagay. Ganito naman ang tunay na pananagumpay. Ang isang nagtatagumpay, ang isang nananaig, ay dumaraan sa pasakit, dumaraan sa mga kapighatian. At kung totoo ito sa maraming larangan, lalo itong totoo sa buhay ng pananampalataya at ng iglesia. Mayroong mapanlinlang na pagtuturo na ngayon ay hinihikayat ang marami na kung ikaw ay na kay Kristo, puro tagumpay, puro pananaig ang iyong mararanasan. Dumarami ang nagtuturo ng health and wealth gospel. Ang inaasahan nila palagi ay success o tagumpay. At kung minsan ibinabati pa nila sa sakripisyo ni Kristo na parang sinasabi nila, si Kristo na ang nagsakripisyo para tayo, wala ng sakripisyo, wala ng kapighatian, yan ay walang katotohanan, mapanlinlang na mensahe. Ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa pananaig ng kanyang mga alagad? Hayaan yung basahin kong muli ang binasa kanina, ngunit ang 2 huling talata lamang ng Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 16, aking babasahin ang talatang 32 at 33, John 16, 32 and 33. Narito, ang oras ay dumarating at dumating na nga na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang sarili at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Subalit hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ito ang pinakahuling pangungusap ni Jesus sa tinatawag na farewell discourse o tinatawag ring upper room discourse. Ito yung gabi na siya'y darakpin at pagkatapos siya ay mamamatay sa krus at mabubuhay na muli. Kaya't maaari nating sabihin na ito ang kanyang pinakahuling pangungusap bago niya tuparin ang kanyang misyon ng kamatayan. At dito sa binasa natin ay parang may pagkakabaligtaran ang sinasabi ni Jesus. Sinabi niyang mayroon kayong kapayapaan at pagkatapos sinabi niya sa mundo ay mayroon kayong kapighatian. At bago niya binigyan ng pagtitiyak na dinaig ko na ang mundo. At dito ang dapat nating malaman, marami dito sa tinatawag na upper room discourse from John 13 to John 16, marami riyan ay pang-apostol lamang na hindi natin maaring angkinin. Pero meron din na mga pangkalahatan na atin ding iangkop sa ating sarili at isa rito yung ating huling binasa, ang mga huling pangungusap ni Jesus para ito sa pangkalahatan, hindi lamang para sa mga apostol, bagamat sila ang unang nakaranas, mararanasan ito ng lahat ng mananampalataya. Ang sinabi ni Jesus na mayroon kayong kapayapaan, ngunit sa sanlibutan, kayo ay magkakaraanas ng kapighatian. Kaya maitatanong natin paano nangyari iyon, na nagsasabi siya ng kapayapaan, pagkatapos sinabi niya na meron tayong kapighatian, parang hindi natin mapagsama. Ang pagsasama nito ay doon sa sinabi ni Jesus na dinaig ko na ang sanlibutan o dinaig ko na ang mundo. Sa makatuwid, maaari nating pagsamahin ang mananampalataya at ang iglesia na dumaranas ng kapigatian dito sa mundo, samantalang nakakaranas din ng kapayapaan at ang dahilan niyan ay dahil sa pananaig ng ating Panginoong
Hesukristo. Kaya gusto kong ibigay sa inyo ang buod na mensahe ngayong umaga. Ang iglesia at ang alagad ay may pakikipagtunggali sa mundo, ngunit si Hesukristo ay nanaig. The church and the believer has conflict with the world, but Jesus Christ has overcome the world. Ang iglesia at ang alagad ay may pakikipagtunggali sa mundo, ngunit si Hesukristo ay nanaig. Tila nga nagsasalungat na pangungusap ito na ang tanging magbibigay liwanag ay kung ano ang kalagayan natin kay Hesukristo. Dahil sa ginawa ni Hesukristo, nung siya nagsasalita sa kanyang mga alagad dito, mangyayari pa lamang, darakpin pa lamang siya. Pero sa pananaw natin, nagawa na niya, natapos na yung kanyang ginawa. Kaya totoo na sa atin yung kanyang sinabing pagtitiyak, dinaig ko na ang mundo. Kaya sa ginawa ni Hesukristo ay meron tayong kalagayan sa kanya na sa isang panig ay nanaig, sa kabilang panig ay nakikipagtunggali, at parehong nangyayari iyon sa isang iglesyang matapat at sa isang lingkod o mananampalataya na matapat. Kaya dalawang bagay ang gusto kong kunin dito na katotohanan. Ang una, may tunggalian at pananaig ang iglesia sa mundo. May tunggalian at pananaig ang iglesia sa mundo. At ang ikalawa, ang kasalukuyan at hinaharap ng iglesia ay kay Kristo. Ang kasalukuyan at ang hinaharap ng iglesia ay kay Kristo. Tingnan natin yung una, may tunggalian at pananaig ang iglesia sa mundo. Mahalagang maunawaan natin yung paggamit dito ni Juan ng salitang mundo. Si Juan, mas gusto niyang gamitin ay ang salitang mundo, cosmos, samantalang sa synoptics, sa Matthew, Mark, Luke, at sa mga sulat ni Paul, mas gusto nilang gamitin ay panahon, age, aion. Pero pareho ang tinutukoy nila. Ang tinutukoy ng mga synoptists at ng Apostol Pablo, ang panahong ito ay panahon ng kasalanan, panahon ng pag-iral ng mga hindi mananampalataya kay Hesukristo, ngunit kay Kristo may dumating ng bagong panahon, may dumating ng bagong nilikha. Sa pananalita ni Juan, ang ginagamit niya ay mundo o kaya naman ay dito sa ibaba, ngunit si Jesus ay nanggaling sa itaas. Kaya pinasimulan na niya kung ano yung nasa itaas, ibinaba niya sa kanyang katauhan. Kaya yan ang nagpapaliwanag ng kung bakit merong tensyon, merong parang pagsasalungat na nararanasan ng isang mananampalataya. Ang iglesia at ang alagad ay nasa kalagitnaan ng pakikipagtunggali at pananaig sa mundo. Pagsamahin natin yung dalawang yon. Dahil sa ginawa ni Hesukristo sa una niyang pagparito, hindi natin pinag-uusapan pa ang kanyang ikalawang pagparito. Sa kanyang unang pagparito pa lamang na siya'y namatay sa krus, nabuhay na muli at iniluklok sa luklukan doon sa kanan ng Ama, ay ipinasimulan na niya ang bagong panahon. Pinasimulan na niya ang mula sa itaas ay kanya nang ibinaba. Ngunit hindi pa nawala ang mundo. Hindi pa nawala ang panahong ito. Kaya't dito ay magkakaroon pa rin tayo ng kapighatian, ng kabigatan. Ano yung kapighatian na yan? Kasama riyan siyempre sa katotohanan na may pag-uusig at pagsasalungat sa mundo. Pero wag nating kalimutan the immediate context. Ang sinabi ni Jesus, kayo'y magkakawatak-watak. Iiwanan niyo akong mag-isa. Sa makatuwid kasama sa kapigatian ng mga mananampalataya ay ang katotohanan na nakikipagtunggali sila sa sarili nilang karupukan, sa sarili nilang kasalanan, sa sarili nilang karuwagan. Ito yung mga alagad ni Jesus na sa panahon na siya'y lubhang may pangangailangan, nagkanya-kanya sila. At kasama yan sa kapigatian ng isang mananampalataya. Oo, inuusig siya ng mundo. Oo, may kabigatan siya sa buhay. Ngunit walang mas masakit na kapighatian sa isang mananampalataya kaysa pakikipagtunggali niya sa kasalanan.
At sasabihin ko ito sa iyo, kung hindi isang pighati sa iyo ang kasalanan, mag-alinlangan ka sa inaangkin mong pananampalataya. Sapagkat ang tunay na mananampalataya ay nag-umpisa nang siya ay tumingin kay Jesucristo, nakita niya ang isang tagapagligtas, at nang makita niya ang isang tagapagligtas, kasama sa pananampalataya kay Jesucristo ay ang magsisi ng kanyang kasalanan, magbago ang kanyang kalooban sa kasalanan, at isang realidad niyan ay kapighatian sa kanya ang kasalanan. At yan ang sinasabi ni Jesus dito sa mga alagad. Mayroon kayong kapighatian sa mundo, kasama ang pag-uusig, paglaban ng mundo, subalit kasama rin ang kasalanan na taglay nyo pa rin. Kasama yan sa ating mga kapighatian. Hindi tayo maaaring kumiling lang sa isa at kalimutan ang ikalawa na nandun tayo sa kapighatian at kalimutan natin yung pananaig na kay Jesucristo. Maaring kumikiling ka sa kapigatian sa mundo at wala kang note of victory in Christ, mangyayari sa iyo yan ay ang pananaw mo sa pagkakristyano, puro pagdurusa, puro pagkagapi. Ngunit kung dito lang tayo magdiin ng ating mensahe, may mag-aangkin ng mga alagad na walang pakundangan sa pagkagapi ng kasalanan, wala silang anumang pananagumpay o pananaig sa kasalanan, wala silang pakikipaglaban upang manaig sa kasalanan, at hindi ganyan ang larawan ng isang alagad ni Jesucristo. Si Juan din ang nagsabi sa kanyang unang sulat, unang Juan 3:9, ang ipinanganak na muli ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi sinabing hindi na nagkakasala, ngunit hindi siya nagpapatuloy sapagkat kung siya'y magkasala man, siya ay nagsisisi, humihingi ng kapatawaran, at yan ang isang bagay na dapat ay totoo at nangyayari sa iyong buhay. Itong ang Friday ay 508th anniversary ng pagpako ni Martin Luther ng 95 Theses. At lagi kong sinasabi, kung meron ng isa sa 95 na iyong dapat sauluhin, yun ang thesis number 1. Na kanyang sinabi, when our Lord and Master said, repent, He means that the life of the Christian is daily repentance. Ang buhay ng isang tunay na mananampalataya ay araw-araw na pagsisisi sapagkat araw-araw kang nakikipagtunggali sa kasalanan. Araw-araw kang namimighati sa iyong kasalanan. At kung wala na iyon, ay maaring nandun ka sa larawan ni Juan na hindi tunay na ipinanganak na muli sapagkat ang ipinanganak na muli ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya huwag lang nating isipin yung kapigatian. Merong pananaig kay Jesucristo. Pero kung kumiling ka naman doon sa pananaig lamang kay Jesucristo at hindi mo bigyang diin ang katotohanan ng pakikipagtunggali, bubuo ito ng mapanlinlang na larawan ng buhay Kristiyano na dapat ay puro tagumpay, walang bigat ng kasalanan. Pagagaangin niya ang kasalanan para masabi lang niyang walang kasalanan. Bagamat nandoon ang kasalanan, maski sa isip, maski sa kanyang saloobin, nandoon ang pakikipaglaban sa kasalanan. Pero kung laging ang idinidikdik sa kanya ay tagumpay tayo kay Jesucristo, na wala yung usapin ng pakikipagtunggali. O kaya naman ay may mga taong, may mga Kristiyanong naghihinanakit sa Diyos na pinaparaan sila sa mga mabibigat na yugto ng kanilang buhay at hindi katatagal. Alam mo, hindi man ako active chess player that I once was. Isinusundan ko pa rin ang balita sa mundo ng chess. And there's a tragedy that happened in the chess world. At ito yung kamatayan ng isang young grandmaster, Daniel Doronitsky, na isang American at a favorite commentator. Napakagaling niyang mag-analyze yung komplikadong posisyon ay
napapaunawa niya ng maganda. Pero siya ay nabuli. Nabuli ng isang dating world champion na Russian at dahil doon, bigla nilang inanunsyo na siya ay namatay. At ang huling kanyang live stream ay yung kanyang pagkasakit doon sa ginagawang pambubuli sa kanya. Hindi ka tatagal kung ganyan ang iyong saloobin na hindi ka mabuli ng mundo o mabuli ng iyong kasalanan. Hindi yan ang larawan ng Kristiyano at ng Iglesia sa salita ng Diyos. Kaya nilarawan dito ni Jesus sa mundo, sa panahong ito. Magkakaroon kayo ng kapighatian. Kasama ang paglaban ng mundo, kasama ang inyong kasalanan. Kaya ang hamon nito sa atin ay makipagtunggali ka sa mundo na umaasa sa lubos na pananaig kay Hesukristo. Makipagtunggali ka sa mundo na pahihirapan ka, ibubuli ka, uusigin ka kung ikaw ay nagpapakatapat na mananampalataya. Ang hindi inuusig ay yung nagpapakamundo. Walang makikita ang mundo sa kanya na kaiba para siya usigin. Ngunit ang isang nagpapakatapat na iglesia, nagpapakatapat na alagad, makikita siya ng mundo. At siya ay uusigin. Yan naman ang naranasan ng iglesia sa aklat ng mga gawa. Yan ang naranasan ng mga tapat na iglesia sa bawat yugto ng kasaysayan mula pa sa umpisa, sa unang siglo hanggang sa ating kapanahunan. At patuloy pa rin ang pag-uusig. Ngunit ang isang dapat nating talagang labanan sa mundo ay ang pang-akit nito na mapatulad sa mundo. That's the real struggle. Diyan mawawala ang pakikipagtunggali sa mundo at hindi ganyan ang tunay na iglesia, hindi ganyan ang tunay na alagad. Sinabi ng Galatia 1:4 na tayo ay tayo tinubos mula sa panahong ito. We are redeemed from this age. Kaya ang panahong ito ay makikita mong kalaban. Nakikipaglaban sa iyo at dapat mong kalabanin. Dapat kang makipagtunggali. Ang pagdurusa ni Jesucristo na humantong sa krus ang siyang ginawang hindi lamang paraan ng katubusan, kundi nagbigay din ng huwaran ng pagsunod ng mananampalataya. 1 Peter 2:21, He left us an example to follow His steps. Iniwanan niya tayo ng halimbawa na sundan ng kanyang mga yapak. Yan ang mananampalataya. At siguro'y umaalingaw-ngaw pa kay Juan ang mga narinig niyang turo dito sa Upper Room Discourse ng kanyang isulat, ang kanyang mga sulat na narito sa Bagong Tipan. Nagbabala siya sa pakikipagkompromiso sa mundo. Tinawag niya ang mundo na sinabi niya sa 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Yan ang kaharap natin sa mundo. Itong mga nakaraang araw, hinarap mo ba yan? Sa buhay mo, sa mga kakilala mo siguro, sa mga larangan na ginagalawan mo, nakita mo ba yung pakikipagtunggali at ikaw ba ay nakikipagtunggali sa mundo? Ganito natin tingnan ng iglesia. Ang iglesia ay katipunan ng mga alagad na nagtipanan para sa paglaban at sama-samang pananaig sa mundo. Ganito mo rin tingnan ang buhay mo bilang isang alagad. Nakikipaglaban
Oo, nagagapi sapagkat narito pa tayo sa mundo, ngunit nananaig. Ang balanse niya ay si Juan din ang nagsabi, 1 John 2:1, "My little children, do not sin." That's the standard. And the standard of God is inflexible. Do not sin. But immediately the provision is given, if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Iyan ang panagot natin. Hindi tayo sa magiging perpekto, sakdal, kundi meron tayong pakikipaglaban sa kasalanan, ngunit magkakasala tayo, ngunit lagi tayong aapila sa Panginoong Hesukristo. At kung may kausap ako sa inyo dito na hindi pa dumating sa punto na inilagak mo ang iyong pananampalataya kay Hesukristo bilang tanging tagapagligtas, kung umaasa ka pa rin sa iyong moralidad, umaasa ka pa sa iyong relihiyon, sa anumang institusyon para ikaw ay maligtas, nagkakamali ka. Ang tanging tagapagligtas ay si Hesukristo at tinatawag ka ng Ebanghelyo na sumampalataya sa Kanya. At kung ikaw ay isang mananampalataya, isang ebidensya ay pakikipagtunggali. Pakikipagtunggali na may kasamang pananaig, sapagkat nakita mong ang pananaig ay na kay Hesukristo. Kaya ito ang huling pangungusap ni Jesus dito sa kanyang farewell discourse, para itong maalala ng mga alagad. At sila ngayon nagkawatak-watak pagkadakip kay Hesukristo, agad tumambad sa kanila ang kanilang kahinaan at karupukan. Ngunit mula doon ay bumangon sila at naging isang iglesia. Kaya pagsamahin natin yung pakikipagtunggali at pananaig kay Hesukristo. Hindi alam ng marami nang ipako ni Martin Luther ang 95 Theses sa kanyang simbahan sa Wittenberg, Germany. Hindi pa niya alam ang justification by faith o sola fide. It will take 2 more years before he would discover justification by faith. Kaya nung ipako niya ang 95 Theses, ang nasa isip lang niya, laban sa mga kamalian, laban sa mga nagtuturo ng mga panlilinlang. Ngunit nang madiskubre niya ang justification by faith, doon niya nakita, may pananaig na pala kay Hesukristo. Hindi ikaw ang nakikipaglaban lamang, kundi si Hesukristo ay nanaig na. At yung kanyang pananaig ay pananaig din natin laban sa kasalanan. Kaya pagsamahin natin na may tunggalian at pananaig ang iglesia sa mundo. Pero yung ikalawang katotohanan, ang kasalukuyan at hinaharap ng iglesia ay kay Kristo. The present and the future of the church is in Christ. Ang sabi rito ni Jesus, magpakatatag kayo, aking dinaig ang mundo. Ang salitang magpakatatag ay hamon na sila ay to take courage. And that in the light of what he just said, you will scatter because of your own fragility and cowardice. Iiralin yung karuwagan, pero magpakatatag kayo. At sinabi niya, sa akin mayroon kayong kapayapaan. Paanong kapayapaan? Ang alam natin kasing kapayapaan, walang gulo. Hindi ganun ang kapayapaan. Ito'y galing sa konsepto ng lumang tipan na shalom. Ang shalom, ang ibig sabihin ay the way things are supposed to be. Kung minsan nilalarawan ng isang bukiring mabunga na shalom. Because that's what a cultivated field should be. So that is what shalom is, what you are supposed to be. Kahit pa nasa gitna ka ng gulo, maaari kang may shalom, at yan ay dahil kay Hesukristo. Ganyan ang iglesia. Tanging ang iglesia lamang ang samahan sa mundo, ang lubos na may kaisahan.
kay Hesukristo. Kung sa panlabas na paghahambing, ano ba ang maipagmamalaki ng iglesia sa mga samahan sa mundo? Mayroon ang isang tapat na iglesia na wala sa anumang samahan, na ang ginawa ni Hesukristo ay para sa kanyang iglesia. Alam mo, itong Aperum Discourse na natapos sa John 16 ay susundan sa John 17 ng tinatawag na High Priestly Prayer of Jesus. At yung buod ng High Priestly Prayer na yon, idinugtong niya ang kanyang kaluwalhatian at karangalan doon sa mga apostol at sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga apostol sa makatuwid ang iglesia. Walang ibang samahan na idinugtong sa karangalan ni Hesukristo. Anong samahan sa mundo ang masasabi mong ganito? Hindi ang United Nations, hindi ang Security Council, hindi ang European Union. Walang anuman. Maraming iglesia ang tumatalikod sa natatanging pinagmumulan ng kanyang pagkakaiba sa mundo, at ito ang karangalan ni Hesukristo. Ito ang kaluwalhatian ni Hesukristo. Kung wala yun, ang pagtitipon natin ngayon ay hindi naiiba sa pagtitipon ng mga pupunta sa mga malls at magpapakaginhawa lamang doon. Ngunit narito tayo nagtitipon at ang nagbubuklod sa atin ay ang ating hangarin na itaas si Hesukristo. Na ang ating simulain ay ang isulong ang karangalan ni Hesukristo. At kaya't ipinapangaral ang Ebanghelyo ay sapagkat mabibilang ka lamang sa kaharian ni Hesukristo sa kanyang pamamahala kung ikaw ay manampalataya sa Kanya ayon sa Kanyang ginawang kamatayan at pagkabuhay na muli. Kaya wala sa mundong ito ang karangalan ng iglesia. Ang sabi ni Jesus, sa mundo, kayo ay may kapighatian. Ngunit anong ikinaiba ng iglesia? Idinugtong ni Jesus sa kanyang karangalan. Kaya marami nang naging kasabayan ng iglesia sa pagtatag ni Hesukristo, gaano man sila kalaki at kamakapangyarihan, wala na ang Roman Empire na siyang unang umusig sa iglesia. Narito pa rin ang iglesia. Wala na ang mga imperyo at mga kaharian na sinikap wasakin ng iglesia. Narito pa rin ang iglesia sapagkat nakarugtong ito sa karangalan ni Hesukristo at hindi nila magagapi ang karangalan ni Hesukristo. Kung magtutuloy-tuloy ang kapayapaan sa Middle East, nakasalalay ito sa liderato ng US at ng presidente nitong si Donald Trump, na siyang nag-initiate ng diplomatic moves. Kahit nakasalalay ito sa kanya, pag nawala na siya, hindi natin alam ang mangyayari. At marami pang mga factors unseen. Ibig sabihin, it's fragile. It's not permanent. Hindi ganun ang iglesia. Dahil nakasalalay sa karangalan ni Hesukristo. At ang hamon ko sa bawat isa, itangi mo ang iyong matapat na iglesia dahil sa pagpapasakop mo sa paghahari ni Hesukristo. Esteem your church, your faithful church, because you are submitting to the rule of Christ. Hindi mo itinatangi dahil magaling ang mga liderato. Hindi mo itinatangi dahil marami ang mga miyembro. Hindi mo itinatangi dahil maganda ang struktura o mga gusali. Kundi ang dahilan ng pagtatangi sa iglesia ay ito ang tanging samahan na dinugtungan ni Hesukristo ng kanyang karangalan. Kaya't ang una mong ipanukat sa iglesia ay ang katapatan nito kay Hesukristo. Una sa mensahe ng Ebanghelyo at sa mga
aral tungkol sa kabanalan. At kung alam mong nasa matapat kang iglesia, hindi sakdal, walang iglesyang sakdal pa sa ating panahon. Kung matapat ang iglesia, itangi mo. Walang katulad yan sa mundo. Hindi yan katulad ng kung saan ka man nagtatrabaho at doon ay kumikita ka. Walang katulad ang iglesia. Makiisa ka sa mga panahon ng kapighatian ng iglesia. Hindi ito maiiwasan habang tayo narito. Ang tanging pag-iwas sa kapighatian sa mundo ay kapag ang iglesia ay nagpakamundo. Sa halip na umiba at makipagtunggali sa mundo. Ngunit anuman ang kahinaan, anuman ang kakulangan ng iglesia, kung ito ay matapat kay Hesukristo, makiisa ka. Itangi mo ang iyong iglesia. Nangungusap ako sa inyo na niwalang iglesia na kinaaniban habang nag-aangkin kang Kristiyano, walang ganyang Kristiyano doon sa Bagong Tipan. Maliban doon sa magnanakaw sa krus na agad namatay. Hindi ka naman siguro ganoon. Bawat mananampalataya ay bumibilang sa isang iglesia. Nangungusap ko sa inyo na mga kaanib ng iglesia, ngunit maaring sa halip na pagtatangi ay panay pag-angal at pagpuna ang iyong naiisip at maaring lumalabas sa iyong bibig, hindi sakdal ang iglesia. May kapighatian siya sa mundo, may kasalanan siya sa mundo. Pero nanaig si Jesucristo alang-alang sa iglesia. Kaya sa inyo na nagpapakatapat sa iglesia, sinabi ni Jesus, magpakatatag kayo. Dinaig ko na ang mundo. Hindi na siguro matagal na panahon, kung loloobin ninyo ay magiging kaanib ako ng CRBC. 4 na taon akong pastor ng iglesia sa Los Baños at isa yan sa pinakamabigat na desisyon na aking gagawin. Ngunit humihingi ako sa Panginoon ng mas malawak na pananaw para sa kanyang pangkaharian. Nang si John Calvin ay naging ministro sa Geneva, nakakadalawang taon pa lamang siya, pinalaya siya ng maestrado, 1538. At pagkatapos naging pastor siya sa Strasbourg at minahal niya ang iglesyang yon, but 1541, nagmamakaawa na ang Geneva na bumalik siya. At dahil Geneva ang siyudad na may malawak na impluensya, gaano man kasakit kay John Calvin, bumalik siya sa Geneva 1541 hanggang siya ay namatay 1564, at marami sa mga impluensya ni John Calvin ay mula sa kanyang ministeryo dito sa Geneva. At ang pamanig ko sa inyo ay ano man ang kapintasan, kakulangan, ang iglesyang matapat ay itinangi ni Jesucristo na naig siya sa mundo alang-alang dito. At ang CRBC nawa ay iglesia ng patuloy na makikipagtunggali at may pananaig. Yan ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Makipagtunggali, dinaig ko na ang mundo. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami sa bilin na ito ng aming Panginoon na umaangkop sa lahat ng mananampalataya at sa lahat ng tapat na iglesia. Ang iglesia at ang bawat mananampalataya ay may pakikipagtunggali at mayroon ding pananaig sa mundo. May pakikipagtunggali sapagkat lumalaban ang mundo. At hindi lamang sa paglaban ng mundo, kundi
kami man ay mga makasalanan pa rin. Kagaya ng mga alagad na naging marupok sa panahon na si Jesus ay dinakip at sila'y nagkawatak-watak, narito pa rin sa amin ang kinaming karuwagan, kasalanan, at ito'y isang kapigatian para sa amin. Mangusap ka sa mga walang pakundangan sa kanilang kasalanan na masumbatan sila ng banal na Espiritu at makita nila na ang tanging kaligtasan ay nasa Jesucristo. At panalangin namin na ang iglesia ng CRBC ay yung patuloy na ingatan, magpakatapat, at sa kanyang katapatan, bigyan mo ng mga liderato at miyembro na itinatangi ito dahil sa pagpapasakop kay Jesucristo. Hindi dahil sa ang iglesia ay sakdal, hindi dahil sa marami o sa anumang ganda ng kanyang gusali, kundi dahil si Jesucristo ay namatay, nabuhay na muli, nakaluklok na at nanaig sa mundo at idinugtong niya ang pagpapatuloy ng iglesia sa kanyang karangalan, sa kanyang kalulatian. Tanging ang iglesia lamang ang ganito na samahan sa buong mundo. At naway huwag itong mawala sa mga tapat na iglesia na ang aming dahilan ng pagpapatuloy ay dahil sa pagpapasakop at pagsusulong namin ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Kaya't gamitin mo ang iyong salita bilang panghamon. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.